Hi guys! Welcome back to my channel. So ayun, naglalakad pa rin tayo dito pala sa hindi ko alam kung nasaan ako. Pero by the looks of it, mukhang Binondo. Charis! Hindi. Andito pa rin tayo sa Bangkok, Thailand. Naglalakad tayo sa The Market Bangkok, sabi naman niya. Pero hindi. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Kaya ako sinabing very Binondo or very 116 for that specific place kasi di ba madaming ganito doon. So ayun. Naglalakad lang tayo sa hindi ko alam kung saan tayo patungo. Para siyempre makita natin, ma-tour ko naman kayo, okay? Ay mga bebe. Oh, sabi, parang masarap dito. Parang ma-relax ako dito. Charis, uy! Hindi makukulong. So, ayan. Marami silang mga ganito, guys. Yan. Parang, actually, parang Pilipinas din. Sabi ko nga sa inyo, parang Binondo. Tignan nyo, mabuti. O, yung mga ganyan. O, diba? Look familiar. So, yun, let's just keep walking. I'm sure meron naman tayong makikita na interesting. Grabe din ang traffic dito sa totoo lang. Oh, site nyo. Oh, nasa Japan na pala tayo eh. Tignan nyo. Shibuya Charis. So, yan. Ito yung mga street food nila. Tapos, guys, dito pala sa Thailand, I think isa sila sa mga #1 exporters ng buko all over the world. That's why every corner may makikita talaga kayong buko, mga prutas, especially durian. Oh, ayun yung maniwala. Sabi ko sa inyo eh. Oh, di ba? Very divisoria. Oh. Di ba? Oh, ayun yung Chares. Oh, see? Kung gaano din ka-traffic sa kanila. Same din. Pero yun lang, mas control yung traffic sa kanila. Oh, classic turo-turo. Well, hindi siya turo-turo kasi wala ka nang ituturo. Kailangan mong orderin. Ayan, may mga tattoo shop din dito. Yan, pwede kang mamili sa brochure. Tapos, guys nga pala dito sa Thailand, ang hilig nila sa alahas. And, in fairness, medyo mura dito ang alahas ha. As in gold. Kasi nga mahilig sila sa gold, di ba? Pero wait lang, pakita ko sa inyo to. Kratunam Floating Night Market. Parang maganda siyang gawin, no? Dito siya sa may San Saeb. Serehe ha dehe charis huy. So ayun, ganyan siya. Pwede naman natin tong gawin sa mga susunod na araw. Tapos ito, very classic. What do you call that? Very classic na hawker style. Alam mo yun sa Singapore yung hawker style na food court. Huwag yung nag-iinarte, walang aircon dyan. So ayun, mga fish. Literal, classic. Oh, parang masaya. Ang saya, sa Wadi, sa Tiva. Oh. Ganda. Charis. Parang relaxing yun, no? Kahit ganun yung music, pang party-party, parang na-relax ako. Sorry, ma'am.
Tapos ayan, ang dami din ditong massage. Oo. Diba? Naintindihan niyo yun. Sabi niya, ang init. Gusto niya daw magpa-massage para magpa-aircon. Charis, hindi tayo translator. City of Massage. Tama din naman. Sabi nila, Miss J, yung mga friends ko dito sa Thailand, I really do have to try the traditional Thai massage kasi iba daw talaga. O, di ba parang Pilipinas din, payabangan ng tunog ng motor. Tunog 100, speed 20. Charis. Looks familiar. Diba? Very familiar. Sabi ko nga, Pilipinas na sobrang pinaayos na may konti pa ring dumi. Konti lang naman. So, andito tayo ngayon sa Ratsadamri. Kung hindi nyo makita, pasensya na, the other side. So, ayun. Nakakita ka din dito ng mga classic na Thai street food and everything. Mukhang masarap yung street food, ha? Guys, nga pala ito, yung super rich na yan, nakikita nyo ba? Yan. Currency exchange yan dito, sikat na sikat. It's all over the place. Pero, hindi siya ganoon kaganda yung rates, yung exchange rates nila for Philippine peso. So, I found out na nga pala pupunta tayo dito sa mall na ito. Ayan. Sa market or the market Bangkok. You see? There. Dito tayo ngayon. Diyan yung pinuntahan natin kanina na building or diyan tayo namili ng mga groceries at kung ano-anong kaartihan sa mukha. Big C. So ayun, may Starbucks dito. Guys, parang gusto kong magkape. Guys, parang gusto kong magkape tayo, bet? Bet nyo ba? Tara, samahan nyo ako. Kape tayo. Mag-ano lang tayo, classic na na iced Americano. Okay? See you later. Oh my God, ang lamig dito. Powerful. Ayan, dito tayo sa loob ng Starbucks. So ayun, we're just waiting in line. At mag-order na tayo later. Hi. So yes, I'll have one light ice venti Americano. But can I have that with a splash of non-fat milk? Yes, a little bit. And can I also have 4 equal mixed in? Yeah. What's your name? CJ. What's your name? CJ. Yeah, CJ. My name is Ole. Ole. Yeah. Nice to meet you, Ole. Anything else? That is it for now. This is 150. Okay. Can I use my card? Okay. Nook. Nice to meet you, Nook. Thank you so much. So guys, nasa 150 baht, which is, if I'm not mistaken, 250 pesos or more. Yun. So, if you think about it, sa Philippines talaga, tayo ang Starbucks na pinakamura sa buong mundo, sa totoo lang. Pero again, I understand naman na medyo mahal pa rin talaga yun for other people. Pero again, ang sinasabi ko, in general, sa buong mundo, isa tayo sa mga pinakamura
na Starbucks na price. Ayun si Olay kanina. Kapkon na crab. Thank you. And I got the drink. Pupo tayo dito sa labas. I have my light ice venti Americano. Splash of non-fat milk. And 4 Splenda mixed in. So, this is my typical order kahit nasa Pilipinas or kahit sa saang bansa. Kasi, sarap. Ito yung gusto kong lasa. Plus, sa Philippines, pag, for example, gabi na, ang usually na hinihingi ko, in-order ko instead of yung regular na, Americano, ginagawa ko siyang decaf para makatulog ako. So, ayun, let's try. Sarap. Hindi naman ako obsessed sa Starbucks. Hindi din ako nagkukunwari, hindi din ako maarte. Well, sa totoo lang, maarte ako sa kape. Kasi nga, ang gusto ko sa kape is nalalasahan kong kape siya. If you get what I mean. Sa mga coffee drinkers ko dyan, you understand where I'm coming from. Ayoko ng lasang tubig. Ayoko ng watered down na na tipo ng kape. Saka ayoko ng walang amoy na kape, yung mapait lang. Gusto ko, lahat naman na, since magkakape ka, lahat matitikman ko yung undertones niya, kung saan to galing, and everything like that. I'm not saying I'm an expert, but I know what I like and I know the coffee that I like to drink. Yun lang. So, dito muna ako. Siguro mag-edit ako ng mga videos. And I'll see you guys later. Kasi parang iuwi ko muna itong mga pinamili ko sa hotel. Tapos, check natin kung pwede pa tayo lumarga. Okay? Bye! Guys, pumasok ako dito sa loob ng Starbucks. Sobrang init sa labas. So, kanina nag-edit ako ng mga videos. Bigla akong nagutom. Hindi naman nagutom. Alam mo, I feel a little bit peckish. So, let's have, or kainin na natin yung binili natin, sa Big C. Yung binili kong mango sticky rice. Okay? Lagay ko kayo dito. Yan yung coconut milk. So, ayan. Uy, may naalala ako. Charis. May naalala akong kinain ko nung first night ko dito sa Thailand. Na din, mango sticky rice. Huwag kayong dyan. Bakit medyo salty yung yung sa ibabaw na coconut sauce? Salty charis. Hindi ka kasi for fruits. Para tumamis naman. First bite ikaw. Charis. Kain. Marami ang sarap. Oh my gosh. Dito lang ako sa side ng syempre. Oy, bumili naman ako ng Starbucks. Oh my gosh, kasalanan to. Kasalanan to dahil sobrang sarap. Minabawi ko na. Tama lang na medyo may salt yung coconut sauce niya. Kasi it complements the sweetness ng mango. Alam mo yung savory and sweet.
Sa Philippines, mahilig tayo sa ganun, di ba? Mm. Mm. Pero alam nyo guys, ay, medyo may asim ng konti yung bite na yan. Anyway, oo, masarap ang mangga nila dito. Sobra, matamis, na may konting asim. Pero for me, para sa akin lang naman, in my own humble opinion, the reason why, kung bakit preferred ko pa rin ang mangga natin sa Pilipinas, wala niyo kung bakit, chares. It's because yung mangga natin sa Pilipinas, aside from matamis, may konting asim din minsan, is because yung amoy, yung halimuyak, yung bango ng mangga. Ito kasi, oo, malalasahan yung mangga, pero very faint yung scent ng mangga. If you are mahilig sa mangga, you know what I'm talking about. Yung scent ng mangga, lalo na pag hinog, yung amoy na ini-emit ng katawan ng mangga mismo. Kahit nasa balat pa, or may balat pa, yung amoy na amoy. Ganon. That's one of the reasons why kung bakit feeling ko, or para sa akin, mas masarap ang mangga natin sa Pilipinas. Yun lang. Ako lang naman yun. Hindi ko naman sinabing kung anong opinion ko, opinion mo din. Chares. Very healthy yung serving. Konti lang yung rice, mas marami yung fruits. Sarap. Grabe. Guys, hindi lang mango sticky rice ang meron dito sa sa Bangkok, Thailand na sikat na dessert. Actually, pumapangalawa or baka nga una pa yung durian sticky rice. Na ganito din yung formulation. Pero yun, instead of bangga yung nasa taas or mango yung nasa taas, durian naman. Kain na. It's okay, no? Oh, last bite. Done. So, see you again later. Guys, ang protein itong nasa harapan ko. Oh my gosh. Dito pa rin ako sa Starbucks. Guys, tapusin ko muna itong video. So, hanggang dito na lang muna. Pero syempre, sama ko pa rin naman kayo sa mga sunod na lakad ko, diba? Kaya mag-aalala. So again, don't forget to like, share, and subscribe to my channel and hit that notification bell. Para naman, updated ka sa mga videos na lalabas ko, Kung Keep up with the chismis. Go. Bye.